ating Panginoon. Welcome po sa ating Sunday worship. Ito ay gawain ng mga anak ng Diyos. Katulad natin na walang ibang inaasahan kundi ang Diyos na siya pinagmulan ng ating buhay. Ang Diyos na nagbigay sa atin ng pag-asa para sa isang buhay na totoo doon sa kanyang kaharian. Kaya salamat sa Diyos. Salamat sa lakas na nagmumula sa Kanya. Siya yung ating buhay. Siya yung nagbibigay sa atin ng lahat ng ating mga pangailangan. Salamat sa proteksyon niya sa bawat isa sa atin. Bagamat lagana po ang pandemic na ito, hanggang ngayon ay nagbibigay pa rin ito ng pangamba, hindi lang sa atin, sa bansang Pilipinas, kundi sa buong mundo. Marami po ang apektado dito mga kapatid. Sa atin po ay mahigit 6,000 na po ang infected. At nasa 400 na yata yung recoveries. 500 na. Tapos mahigit, kulang 400 yung nabawian po ng buhay. Ganun pa man, wala pong dapat alalahanin ang mga taong nagtitiwala sa Diyos, sapagkat kung sakali man, huwag naman awang mangyari labas sa kalooban natin Panginoon Diyos, di baling mawala tayo ng buhay. Kung ito'y kalooban ng Panginoon, then ang buhay naman natin ay may hangganan talaga sa mundong ito. Pero kung kalooban ito ng Panginoon Diyos, papalitan din ito ng panibagong buhay. Ang dalangin lang natin, huwag tayong kukunin, huwag pakialaman yung buhay natin ng mga kampunang kadiliman. At hanggat taglay natin ang kalakasan mula sa Diyos, patuloy nawa ang proteksyon ng ating Panginoon laban sa lahat ng uri ng mga kagagawan po ng mga kampo ni Satanas o ni Lucifer. Kaya salamat sa Diyos sapagkat hanggang ngayon narito tayo. Pagamat sabi nga, iilan man tayo, 2 o 3 na nagkakasama-sama, nagkakatipon dahil sa pangalan natin ng Jesucristo, tiyak na ang ating Panginoon ay kasama natin sa umagang ito. Kaya lahat ng papuri, lahat ng pasalamat ay malaya natin ipabot sa Kanya. At kung ano man yung ating mga request, kung ano man yung ating mga nais itulong sa Kanya, hingin sa Kanya, sabihin natin ng may kalayaan. Amen? Nakikinig ang ating Diyos at handa siyang tumugon sa ating mga panalangin. And isa pang paalala na ang Panginoon ay laging presente. Gaya po na sinasabi sa Hebrews chapter 12, sa tuwing tayo nagkakatipo ng ganito mga kapatid, kasama daw natin yung laksang mga anghel ng ating Panginoon. Amen? Hindi ba kaya natutuwa? Sa tuwing tayo nagkakatipo ng ganito, para tayong lumalapit sa bundok ng Sion. Sabi po ng Hebrews. At kapag nasa bundok tayo ng Sion, ibig sabihin, pag sinabing Sion, ito yung piniling lugar ng ating Panginoon na kung saan pagharian niya ang Israel, na para pong ito yung parang preliminary na kapahayagan ng ating Panginoon Diyos para yung kanyang kaharian ay maipaabot sa tao dito sa lupa. Prior to the coming kingdom, doon sa kahariang nagmumula sa langit, ay tutuparin muna ng ating Panginoon yung kanyang pangako kay Abraham na itatayo niya ang kanyang kaharian dito sa lupa. At ang kaharian yan, sabi po ng Bible, ito po yung kaharian na talagang higit sa lahat ng kaharian. Ito yung sinasabing lugar na pangako ng ating Panginoon Diyos kay Abraham, a place that is flowing with milk and honey. Ito yung lugar na anong tawag nun? Dumadalo yung pulot, yung gatas at yung pulot ay talagang sagana. Ibig sabihin na kasaganahan po ang pangako ng ating Panginoon sa lahi ni Abraham,
Sad to say, na bilang mga hintil, hindi tayo kasama sa pangakong ito, pero may pangako ang Diyos sa lahat ng mga kasama ng ating Panginoon dun sa kanyang muling pagkabuhay, yung unang muling pagkabuhay, na kasama yung kanyang mga tapat na lingkod na naglilingkod sa kanya hanggang sa wakas ng kanilang mga buhay, sukdulan man na sila ay naparusahan sa patakaran ng mundong ito, napugutan ng ulo sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Pero ang sabi po ng ating Panginoon, kasama silang maghari sa lugar ng pagharian ng Diyos. Ito po yung Mount Zion. Kaya sabi dito, pakibasa ngayon, Hebrews chapter 12, simula sa 22. Sa halip, ang nilapitan ninyo ay ang bundok ng Zion at ang lungsod ng Diyos na buhay. Praise God. Ang nilalapitan natin ngayon ay para tayong lumalapit po sa bundok ng Zion. Ano ang bundok ng Zion? Lungsod ng Diyos. Ang lungsod ng Diyos na buhay. Okay. Ang Jerusalem sa langit na kinaroroonan ng di mabilang na anghel. Amen. Dumalo kayo sa masayang pagtitipon ng mga itinguring na panganay. Praise God. We are considered as the first fruits. Mga itinuturing daw tayong panganay. Lahat ng iniligtas sa pamagitan ng biyaya at habag ng ating Panginoon Kristo ay itinuturing po ng Bible na unang o yung mga panganay. Okay, tuloy. Unang bunga o mga panganay. Ang kanilang mga pangalan ay nakatala sa langit. Purihin ang Panginoon. Lahat po ng tinubos ng ating Panginoon Kristo ay saan po nakasulat ang kanilang mga pangalan? Nakatala sa langit. Nakatala sa langit. Kaya wala po tayong dapat ipangamba, wala tayong dapat ipag-alala. Paniwalaan natin at sampalatayanan natin ang salita ng ating Panginoon Diyos. Okay. Lumapit kayo sa Diyos na kuko ng lahat. Yes. At sa mga espiritu ng mga taong ginawang ganap. Praise the Lord. Lumapit kayo kay Jesus, ang tagapamagitan ng bagong tipan. Ang dugo niyang dumanak ay may pangako ng mas mabubuting bagay kaysa sa isinisigaw ng dugo ni Abel. Purihin ang Panginoon. Tuloy lang. Kaya't makinig kayong mabuti sa Kanya. Makinig kayong mabuti. Ito po yung paalala ng salita ng Diyos. Kaya't makinig kayong mabuti sa Kanya na nagsasalita. Sino ang nagsasalita sa atin ngayon? Walang iba kundi ang ating Panginoon sa pamagitan ng kanyang Holy Spirit. Amen. Ang tumangging makinig sa nagsalita sa kanila dito sa lupa ay hindi nakaligtas sa parusa. Praise God. Gaano pa kaya tayo kung tayo tatangging makinig sa nagsasalita mula sa langit? Amen. Kaya ito, hanggang doon lang. Nakikita natin ang kahalagahan. Kaya nga tayo po, kahit iilan tayo, dahil nga sa ipinagbabawal po sa ngayon, pansamantala, habang dumadanas tayo ng ganitong salot, pero salamat sa Diyos, ay nagpapatuloy tayo kahit iilan tayo. Sasamba tayo sa Diyos, magpupuri tayo sa ating Panginoon, sapagkat ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay mabuti. Amen? Namamagitan tayo sa iba't iba nating mga kapatid sa kanilang mga tahanan. Di man sila nakadalo, pero dito po natin maisa sa katuparan yung sinabi po ni Apostol Pablo na absent man ako sa inyo physically, but spiritually I am present. Amen? Wala man yung ating physical na katawan, hindi man sila natin kasama, pero alam ko, sa lahat ng mga kapatiran na tinuruan ng Diyos para mahalin siya, ibigin siya ng buong puso at pag-iisip, buong lakas at buong kaluluwa, nakatune in po yung kanilang atensyon sa ganitong mga kalagayan. Siya nawa. Amen? Maaring yung iba ay baliwala sa kanila to, maaring yung iba ay kung saan-saan sila nandoon, kung ano-ano ang kanilang mga ginagawa, pero sa mga kapatiran na nagpapahalaga ng salita ng Diyos, maaring kasama natin sila ngayon spiritually. Amen? Siya nawa. Amen. Sa biyaya at habag ng ating Panginoon. Kaya yung ganitong mga gawain na pagkahalaga po ito sa bawat mananampalataya. Walang ibang magpapahalaga ng ganitong gawain kundi yung mga anak ng Diyos. Na yung kanilang mga pangalan ay nakatala. Saan? Sa aklat ng buhay na hawak-hawak ng ating Panginoon Diyos. Na sa darating na panahon, ilalahad niya kung sino yung mga tao nakatala doon.
Sabi po sa chapter 20 ng Revelation, bubuksan yung mga aklat. Ang aklat po na pinaglalagakan po ng lahat ng ating mga ginagawa, yung ating ginagawa ngayon, nakasulat po ito sa aklat ng ating Panginoon Diyos. Alalahanin niya lahat ng mga bagay na ginagawa natin habang tayo ay nabubuhay. Para daw itong, sabi ng iba, para daw itong magpa-flash sa screen. Lahat ng ginagawa natin from day 1 na tayo po ay naipanganak sa lupang ito hanggang sa huling araw na tayo po ay nabubuhay sa mundong ito, magpa-flashback daw yan. Wala tayong pwedeng maitago. Lahat ng salita na lumalabas sa ating mga bibig na hindi tama, malalaman natin doon. Lahat ng kilos at galaw natin na hindi po tama sa paningin ng Panginoon Diyos, ay makikita doon, ma-realize natin yan pagdating ng panahon. Pero salamat sa kahabagan ng ating Panginoon Diyos sapagkat yung mga ganong mga bagay na siya nawa na tayo mga anak na ng Panginoon Diyos ngayon, yung luma nating pagkatao ay tuluyan na itong mabilisan ng bagong pagkatao. Na ang larawan ni Kristo ang siyang makita sa ating lahat. Ano man yung ating mga pinagdaan ng mga buhay, nawa ngayong tayo ay pinagpapala ng Panginoon na magiging mga anak niya, matuto nawa tayo na gawin kung ano yung nararapat sa ikaluwalhati ng ating Panginoon na siyang nagligtas sa atin. Mula sa kapahamakan ay inilipat tayo ng ating Panginoon sa totoong buhay, kapiling ating Panginoon Diyos. Mula kadiliman, patungo sa kagilagilalas na liwanag, mula kamatayan, patungo sa buhay na walang hanggan, mula sa kapangyarihan ni Satanas, patungo sa ilalim po ng kapangyarihan ng ating Panginoon Diyos. Purihin ang Panginoon. Amen. Amen. Kaya sa mga ito muli nagpapaalala ang Biblia, isa sa mga sulat ni Apostol Pablo na ipinapaalala sa lahat. Ang sabi niya sa Second Thessalonians, pangalawang Thessalonica, sa chapter 1, simula sa talatang 2, pangalawang talata, chapter 1, verse 2, ng Second Thessalonians, ito po yung nakatala. At simula verse 3, simula sa talatang pangatlong talata, we ought always to thank God for you, brothers, and rightly so, because your faith is growing more and more, and the love every one of you has for each other is increasing. Ang sabi po sa Tagalog, pangalawang Thessalonica, pakibasa. Amen. Mga kapatid, tama lamang na kami laging magpasalamat sa Diyos. Tama ba na lagi tayong magpapasalamat sa Diyos? Opo. Tama lamang. Amen. Sige. Dahil sa inyo, sapagkat patuloy na tumatatag ang inyong pananampalataya kay Kristo at lalong nagiging maalab ang inyong pagmamahalan sa isa't isa. Praise God. Purihin ang ating Panginoon hanggat maaari, hanggat pwede natin maipakita sa isa't isa yung ating pagpapahalaga sa ating kapwa, pagpapakita ng pag-ibig, pagmamahal na nagmumula sa Diyos, gawin natin habang meron tayong buhay. Amen. Kapag tayo ay patay na, wala na tayong magagawa. Pero habang tayo ay nabubuhay, gawin natin ang lahat para maipakita natin sa lahat na tayo ay pinanahanan ng Espiritu ng Diyos. Verse 4, therefore, among God's churches, we are just one, we are just part of the body of Christ. Isa lang tayo sa mga iba't ibang mga grupo na nagpapahalaga, nagpupuri, sumasamba sa Diyos. Pero ito yung sabi nga sa talata 4, therefore, among God's churches, we boast about your perseverance and faith in all the persecutions and trials you are enduring. Sa Tagalog, Ipinagmamalaki namin kayo sa lahat ng mga kaanib sa Iglesia ng Diyos dahil sa inyong pagtitiis at pananampalataya. praise God. Sa gitna ng mga pag-uusig at mga kahirapang dinaranas ninyo. Sa gitna ng pag-uusig at kahirapang dinaranas ng iglesia nating kinalalagyan, ang sabi po na ipagmamalaki tayo sa iba't ibang mga churches. Bakit?
sapagkat nagiging kung tayo ay nakapagtiis, nagtityaga, sa kabila ng lahat ng mga nararanasan natin, patuloy nating napapasalamatan ng ating Panginoon Diyos, naging halimbawa tayo sa iba't ibang mga churches. Yan nawa. Kaya yung ating tawag nito, yung ating desire, loobin nawa ng Panginoon Diyos na matapos na po ang pananalasa ng pandemic na ito, mawala na nawa, alisan na ng ating Panginoon ng kapangyarihan na makapaminsala yung virus na ito. Ipagpatuloy natin yung pangangaral ng kanyang mga salita. Nawa, matuto ang lahat, makibahagi, makiisa, at kung ano man yung makakakulang tulong na naipaabot sa bawat isa sa atin, gawin natin habang meron tayong pagkakataon na gawin natin ito sa ating mga kapwa. Sapagkat, gaya na nabanggit ko nga, sa libingan wala na pong ganitong trabaho. Magpapahinga tayo kung sakali bawian tayo ng hirap na buhay natin ng ating Panginoon Diyos. At may pangako naman ng ating Panginoon, 14:13 ng Revelation, mapalad ang... Sino yung mga mapapalad na binabanggit niyan? 14:13 ng Revelation o pahayag na sinulat po ni Apostol Juan. 14:13. Amen. At narinig ko mula sa langit ang isang tinig na nagsasabi, Mula sa langit, meron pong tinig na ipinapaabot sa lahat ng mga anak ng Diyos. Anong sabi? isulat mo mula ngayon, mapalad ang naglilingkod sa Panginoon hanggang kamatayan. Praise God! Mula ngayon, kailan niya nagsisimula? Nung isinulat po ang revelasyon na ito sa pamagitan po ni Apostol Juan, 2,000 taon na halos ang nakakaraan mula noon hanggang ngayon. Nananawagan po ang Biblia ay pinapaalam sa lahat. Ano po? Sino yung mga mapapalad? Mapalad ang naglilingkod sa Panginoon hanggang kamatayan. Purihin ang Panginoon. Amen. Mapalad ang mga naglilingkod sa Panginoon hanggang kamatayan. Okay. At sinabi ng Espiritu, totoo nga, matatapos na ang kanilang paghihirap Praise God. sapagkat ang kanilang ginawa ang magpapatunay sa kanilang katapatan. Susunod lahat ng mabubuti nating ginagawa sa ating kapwa. Dahil tayo mga anak na ating Panginoon Diyos, susunod daw ito sa atin. Ito ang magpatutuo sa atin sa harapan natin Panginoon pagdating po ng judgment. Kaya sinabing mapalad ang mga naglilingkod sa Diyos. Kaya alam niyo mga kapatid, hindi naman natin ito ginusto. Sabi nga ng Bible, siya yung unang pumili sa atin. Kasi kung tayo ang papipiliin, hindi tayo maglilingkod sa Diyos. At hindi rin natin maalaman kung ano yung totoong paglilingkod. Maaring ang ating kalagayan, nandun pa rin sa dati nating kinagisna na pananampalataya, na kung saan alam natin na ito po ay hindi po lumalakad ayon sa kanyang katwiran. Pero purihin ang Diyos sa kabila ng ating kalagayan. Wala man tayo pwedeng maipagmalaki, isa tayo sa pinili ng Panginoon Diyos para makaalam sa katotohanan. At ito yung ating kalagayan ngayon. Nagiging isa tayo sa mga mapalad. Amen? Kaya yung tuwa at saya na dapat ating maramdaman at dapat talaga nating samantalahin yung ganitong katayuan natin. Alam niyo mga kapatid, mahirap lalagay sa ganitong mga sitwasyon. Dumadanas tayo ng hirap. Parang ang puso natin sumisigaw. Paano ka makakaranas ng tuwa at saya sa ganitong sitwasyon? Merong ganitong mga naramdaman. Pero alam niyo mga kapatid, ano man yung sitwasyon ng buhay natin, kung talagang sanay tayong magiging magalak lagi sa Panginoon, hindi po kayang tabunan yung kagalakan na nagmumula sa Panginoon Diyos sa mga hirap at pasakit nating nararanasan. Kaya nga ito yung ipinagmamalaki ng mga katulad nila Apostol Pablo sapagkat naranasan po ito ng mga taga-Tesalonica dito sa ating binasa. Pangalawang sulat po ito para sa kanila.
Pero yung unang sulat dito mga kapatid, alam niyo ba kung anong sinabi ni Apostol Pablo? Nagiging kuliran kasi itong mga mananampalatayang ito na sa kabila ng kanilang hirap na dinanas. Tingnan natin 1 Thessalonians chapter 1. Namuhay kayo ayon sa aming halimbawa at ayon sa Panginoon. Nang tanggapin ninyo ang magandang balita, dumanas kayo ng napakaraming paghihirap. Gayon pa may Nung naging mananampalataya kayo, nung tanggapin nyo ang mabuting balita, anong naranasan? dumanas kayo ng napakaraming paghihirap. Napakarami, hindi po kakaunting hirap, kundi napakaraming paghihirap ang dinanas ng mga kapatid natin sa lugar na ito noong panahon nila. Pero anong nangyari? Gayon pa may taglay pa rin ninyo ang kagalakang kaloob ng Espiritu Santo. Purihin ang Panginoon, hindi po kayang talunin, hindi po kayang takpan ng mga kalungkutan at mga paghihirap ang kaligayahang hatid ng Espiritu Santo sa ating mga buhay. Ang kailangan lang sanayin natin yung ating mga sarili. Kaya nga sabi nga ni Apostol Pablo sa aklat ng Pilipos, rejoice, and again I say rejoice. Huwag niyong hayaan na matalo kayo ng pag-alala. Huwag niyong hayaan na matalo kayo ng pangamba at takot. Sapagkat mas matindi ang hatid na kasiyahan, tuwa at kagalakan ng Espiritu ng Diyos sa ating mga puso. Hindi lang ito nagagamit kadalasan, pero ang totoo niyan, we have that kind of blessings from God to be happy to experience that kind of joy sapagkat pangako ng Diyos sa ating lahat yan. Sabi nga ng ating Panginoon, alam nyo, kasama niyo ako ngayon, hirap, puro pagtitiis ang nararanasan nyo, nakikita nyo sa aking buhay, pero asahan nyo, I will turn your sorrows into joy. Papalitan ko ng kagalakan ang inyong mga kapighatian o ang inyong mga kalungkutan. Chapter 16, verse 20 hanggang 21, pag-ibasa yan, nandyan. Pakatandaan ninyo, iiyak kayo at mahahapis, ngunit magagalak ang sanlibutan. Praise God! Natural lang mga kapatid, maiiyak kayo at mahahapis. Pero ang mundo natin, magagalak, alam nyo, bago yan, sandali, alam nyo, kilala nyo si Bill Gates. Siya yung isa sa pinakamayaman na tao sa mundong ating ginagalawan. At alam nyo ba, yung kanyang, palagay ko sila rin yung nagmamaniobra ng pandemic na ito eh. Sapagkat meron silang vaccine na gustong ibakuna sa lahat ng tao. Na ang kasabay ng vaccine na yan, yung isang microchip na siyang panlaban po sa sakit na dulot ng virus. Pero yung microchip na yon, nandoon yung lahat ng yung pwede na magiging magamit mong tatak, pambili sa mga, doon ilalagay lahat ng kinikita mo sa trabaho mo, yung mga expenses mo, doon po lahat. Kaya isoswipe mo lang yun sa mga computer, pagpasok mo sa mga... At yung dahilan niya, yung na gusto niyang bawasan talaga ang populasyon ng mundo sapagkat napakarami na daw ng populasyon ng mundo natin. Kaya isa yan sa mga minaniubra nila. Pero gaya ng pangako ng ating Panginoon Diyos, anuman yung kanilang gagawin, hindi ito makapangyayari hanggat hindi ito pahihintulutan ng ating Panginoon. Kaya we have to prepare. Kailangan na natin magsipaghanda. Baka sakali na pagkatapos nito, papayagan na ng Panginoon Diyos, panibagong pandemic na naman, panibagong pakikipagtunggali na naman. But kailangan na natin masanay. Sanayin na natin yung ating mga sarili dito. Marami pa itong darating mga kapatid. Kung dito nahirapan tayo, may matindi pa ang mga magaganap na dapat nating paghandaan. Kaya ngayon pa lang, sanayin natin yung ating mga sarili, patuloy nating patatagin yung ating pakikipag-ugnayan sa Diyos,
Huwag tayong manghimagod, huwag tayong manlulupaypay, sapagkat gaya ng sinasabi po ng ating binasa kanina sa Revelation, mapalad ang mga namamatay sa Panginoon Diyos mula ngayon. Basta sa kanilang paglisan dito, hindi po sila nagiging problema ng mundong ating ginagalawan. Hindi sila nagiging mga Kristiyanong problemado, kundi sila ay mga Kristiyanong lumalakad ayon sa katuwiran at kalooban ng ating Panginoon. Nagpapakatatag, nabubuhay ng payapa, na walang ibang inaasahan kundi ang Diyos na ating pong pinaglilingkuran. Anong sabi? Tuloy natin si Thessalonians. Tuloy tayo doon. Ipinagmamalaki namin kayo sa lahat ng mga kaanig sa Iglesia ng Diyos dahil sa inyong pagtitiis at pananampalataya. Praise God. Siya nawa. Ganon din sa Church of the Living God. Amen. Sa gitna ng mga pag-uusig at mga kahirapang dinaranas ninyo. Ang lahat ng ito ay nagpapatunay na makatalungan ang paghatol ng Diyos at ginagawa niya kayong karapat-dapat sa kanyang kaharian na siyang dahilan ng inyong pagtitiis. Amen. Ginagawa tayong karapat-dapat para manirahan sa kanyang kaharian. Sa pamagitan ng ano? Magandang buhay sa kana? No. Sa pamagitan ng pagtitiis. Purihin ka, Panginoon. Sige. Gagawin ng Diyos ang nararapat. Tiyak na pahihirapan niya ang mga nagpapahirap sa inyo. Tiyak naman yon. Yung mga nagpapahirap sa atin ngayon, katulad ng ginagawa, yung mga gumagawa ng pandemic na ito, yung tumutuklas nito, tiyak na pahirapan naman sila ng Diyos pagdating ng takdang panahon. Praise God. Tuloy. Kayo namang mga nagtitiis ay aalimin niya kasama namin sa pagbabalik ng Panginoong Hesus. Ano ang mangyayari sa atin? Aalimin niya. Aaliwin. Iko-comfort tayo ng ating Panginoon. Hallelujah. Aalimin niya kasama namin sa pagbabalik ng Panginoong Hesus mula sa langit kasama ang kanyang mga makapangyarihang anghel. Darating siya sa gitna ng naglalagablab na apoy at paparusahan ng lahat ng hindi kumikilala sa Diyos at hindi sumunod sa magandang balita ng ating Panginoong Hesus. Purihin ang ating Panginoon. Hanggang doon, nakikita natin yung programa ng ating Panginoon Diyos, mga kapatid. Kaya yung mga paghihirap na ganito, wala pa ito, mayroon pang darating, i-welcome natin lahat yan sapagkat ang kasama natin ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Wala tayong dapat ipag-alala, wala tayong dapat ipangamba, at hihintayin natin na may pagtityaga ang pagbabalik ng ating Panginoon. Kung aabutin natin siya, nabuhay pa tayo, salamat sa Diyos. Kung aabutin man natin siya, na tayo ay nasa ilalim na po ng lupa, alam niyo sa kayo, ang tangi ko lang hiling mga kapatid, huwag nawa tayo mapiktuhan ng pandemic na ito sapagkat may patakaran ng gobyerno natin. Lahat po ng mga namamatay, na mga positibo po sa COVID-19, talagang diretsong sunog po ito, i-cremate. At alam nyo, bakit ako nag-alala? Kasi bagay, wala namang problema din sa Panginoon Diyos. Pero ako naniniwala ng pagkakaroon ng panibagong buhay, mananalay tayo muli sa pamagitan ng mga buto. Ayon sa ipinapahayag si Ezekiel. Kaya hindi practice ng mga mananampalataya yung cremation. Ganun pa man, kung alam naman ng Panginoon Diyos, kung hindi ito tama, ito ang dalangin ko, kung hindi naman kalooban niya talagang i-cremate ang mga mananampalataya, huwag nawa na maapektuhan, lalo tigit sa iglesia natin kinalalagyan. Sapagkat ang gusto natin, kung ano yung nakasulat, yun yawa ang mangyayari sa buhay natin. Sasalubong tayo sa Panginoon Diyos na wala po tayong dapat alalahanin. Ganun pa man, we are in God's hands. Ang mahalaga kung talagang kalooban ng Panginoon Diyos, kalooban niya masusunod, pero patuloy nating pangarapin na habang tayo mayroong lakas, mayroong tayong buhay, ipangaral natin ang mabuting balita sa mga taong hindi pa nakakilala nito. At ito yung ating target. Kung ginawa ng Panginoon Diyos na tulungan tayo, magkaroon ng sapat na lakas ng loob ang bawat isa sa atin. Tulong-tulong tayo para yung ating mga mahal sa buhay ay makapakinig din ng salita ng Diyos, yung ating mga kamag-anak. At habang bukas pa ang pintuan ng langit, hindi magtatagal,
Naalala ko tuloy yung naging panaginip ko noon na parang sa rapture na bumababa yung parang church. Tapos habang bumababa, unti-unting sumisira yung pintuan. Gumagano yung pintuan, no? Tapos makita ko yung pasara na yung pintuan na ganyan. Nagkukumahog naman ako na talagang gusto kong makapasok. Purihin na Diyos, niloob lang pa yun, panaginip lang naman yun, baka maaaring kulang lang sa ligo. Pero ang kagandahan nun, bago sumara yung pagka narinig ko pa yung tunog ng pag-lock ng pintong ganun, nandun ako sa loob, sabi ko, purihin ka pa yung Diyos. At least nakapasok ka. Ang problema nun, pag sara, nandun ka sa labas. Kapag ang Panginoon Diyos ang nagsara, talagang wala nang, kahit anong katok mo pa doon, hindi ka na talaga pagbubuksan. Pero salamat sa ating Panginoon Diyos, kaya nga sa ating mga buhay, huwag nating gugulin yung ating atensyon sa mga walang kakwinta-kwintang mga bagay, puro problema ang iniisip natin, puro pag-alala. Hayaan na natin mag-alala yung bukas para sa ating mga buhay, huwag tayong mag-alala para sa kanila. Ang alalahanin natin kung paano tayo gamitin ang ating Panginoon Diyos para yung kanyang salita ay maipalaganap natin at maipahayag sa lahat ang kabutihan ng ating Panginoon para yung kaligtasan natin tinanggap ay hindi lang tayo makakaranas kundi pati ang lahat ng tao na kayang aputin ng ating pagpupunyagi sa tulong at gabay ng ating Panginoong Jesucristo. Wala naman tayo pwedeng magawa nito. Wala tayo pwedeng maibalik sa Diyos Hindi natin kayang bayaran ang Panginoon ng sarap Wala rin tayo pambayad. Kung kailangan bayaran natin siya, wala din. Kaya ang tanging na ipapakita natin sa Panginoon yung ating pagpupursige. Mahalin natin ang Diyos. Mahalin natin yung ating mga kapwa. Ibahagi natin ang mabuting balita sa iba't ibang paraan. Kaya nga sabi nga ng Bible, yung mga may kakayanan mga magtrabaho, wala kayong trabaho, magtrabaho kayo para kayong mayroong maitulong sa inyong kapwa-tao. Sa iba't ibang paraan ay makagawa tayo ng paraan para yung salita ng Diyos ay maipabutatin sa ating mga kapwa. Tulong-tulong lang, kailangan lang natin ito mga kapatid sa tulong at habag ng ating Panginoon Kristo. Sapagkat lahat ng bagay may hangganan. Hindi magtatagal. Kaya nga sa panahon natin ngayon, all we have to do is to prepare. Tawa nga ako doon sa mga napupos doon sa ginagawa nila Roger. Alin daw ang dapat nating paghandaan? Yung buhay natin physical? Ay yung kamatayang physical? O ang pagbabalik natin kay Jesucristo? Lahat naman pwede natin paghanda ng pareho. Sapagkat habang tayo nabubuhay, ihanda natin yung ating kamatayan. Kasi sa kamatayan, wala na tayong magagawa. Para paghanda natin yun, gumawa na tayo ngayon. Sapagkat sa pagbabalik natin kay Jesucristo, ibibigay na lang naman niya yung regalo na narapat para sa atin. Alinsunod dun sa ating mga ginagawa. Ngayon, hindi mo nga pinahalagahan mo nga yung pagbabalik natin kay Jesucristo, kung namatay ka namang nakatunganga ka dyan sa isang tabi, puro problema. Di ba? Kaya lahat ng bagay, natin, kaya nga sabi ni Apostol Pablo, paghati-hati natin na mabigyan natin ng liwanag lahat ng bagay. Oo, lahat ng bagay. Habang tayo nabubuhay, kaya nga anong pakiusap ni Haring Hezekiah sa ating Panginoon, kapag ako'y namatay na, kasi may tali na ng kanyang buhay. Sinabihan siya ng Panginoon Diyos, Hezekiah, ipaghanda mo na. Ibilin mo na sa mga pamilya mo kung anong pwede mong ibilin sapagkat kukunin na kita. Hindi ka nagagaling dyan sa karamdaman mo. Sabi niya, Panginoon, sa libingan kasi wala nang pagpupuri. Hindi na rin siya pwede makapaglingkod kapag siya patay na. Siya, napagbag naman yung damdamin ng Panginoon Diyos, dinagdagan siya ng 15 years. Ang problema, doon sa 15 years na kanyang inilagay, nakagawa pa siya ng hindi tama. Maganda na sana yung kalagayan niya sapagkat yung mga achievements niya, yung sinabihan siya ng Panginoon Diyos, okay na
Pero ang problema, nung dinagdagan ito ng 15, another 15 years, nagmalaki pa siya. Ipinakita pa niya yung buong kaharian niya na nagiging sanhi para sakupin sila ng taga-ibang bayan. Kaya hindi naging maganda yung kanyang kamatayan. Kaya minsan, sa paghihingi natin ng karagdagang buhay, sapagkat ayaw pa nating mamatay, doon pa tayo nagkakasala. Kaya kung kailangan lumisan tayo dito sa kalooban ng Panginoon, huwag lang sana tayo kunin ng Panginoon na hindi tayo handa. Amen? Huwag sana tayo kunin na hindi pa tayo karapat-dapat talagang magmana ng kanyang kaharian. Eh, kailan natin ito ipaghanda? Habang tayo nabubuhay, kumilos tayo at gumalaw tayo ayon sa kanyang gustong mangyari sa atin. Sapagkat ang lahat ng mga ginagawa natin dito, nakarito dito sa ating Panginoon. Kaya ano sabi ng paalala niya po sa Pablo, tingnan natin ang 2 Timothy. Hindi ko lang, ilang beses ko lang pinagsabihan na yung ating mga kapatid, pero sana kusang mag-give in sa gustong mangyari ng Panginoon Diyos. Hindi tayo nandito para pagtalon-talunan ng mga salita natin, Panginoon, at sabihin natin kapag wala nakasagot yung ating mga kapwa, ay hindi pa lubos yung kanilang pananalig at pananampalataya. Hindi ito nakakatulong nagiging sanhi ng pagmamapuri natin sa ating mga sarili. Para tayo mismo yung nagtitest ng kanilang kakayanan, which is hindi ito gawain ng mga totoong lingkod ng Panginoon Diyos. Kung inaakala mo mas marunong ka din, help those who are, yung mga, tulungan mo, hindi pa nakakaalam. Kaya anong sabi po na Apostol Pablo? Tingnan natin. 2 Timothy chapter 2, verse 14. Ipaalala mo sa kanila ang mga bagay na ito at pagbilinan mo sila. Sa pangalan ng Diyos, na iwasan nila ang mga debate walang kabuluhan at walang ibinubong ang mabuti. Sa halip, ito'y napapahamak lamang sa mga nakikinig. Sige lang, tuloy. Sikapin mong maging kalugod-lugod sa paningin ng Diyos, isang manggagawang walang dapat ikahiya at tapat na nagtuturo ng katotohanan. Praise God. Iwasan mo ang mga usapang malalaswa at walang kabuluhan, sapagkat ang mga iyan ang nagiging dahilan ng pagtalikod ng mga tao sa Diyos. Ang mga katuruan nila ay parang kanser na kumakalat sa katawan. Kabilang sa mga taong ito ay sina Himeneo at Fileto. Lumihis sila sa katotohanan at ginugulo nila ang pananampalataya ng iba sa pamamagitan ng pagtuturo na ang muling pagkabuhay ay naganap na. Okay, iba't ibang pagtuturo kasi mga kapatid. Ngayon kung sakali man na talagang ang ating hangarin ay para sa kapakanan nating kapwa, ilagay natin sa kaisipan, ano ba yung nakakatulong? Malaya tayong gumawa kahit anong gustuin natin. Malaya nating gawin kung anong iniisip natin. Pero kung hindi naman ito nagiging healthy sa pakinig na ng iba, may tumigil ka. Amen? Amen. Pero kung inakala mong healthy, then go on. Kung kung inakala mo nakakatulong, nagiging huwag lang dumating sa punto na naging judgmental ka na nadadowngrade mo na yung kapwa dahil mas marunong ka kaysa kanila. Abay, hindi na, wala na sa ayos yun. Hindi na galing sa Panginoon Diyos yan. Namumula yan sa sarili mong kaunawaan. Kaya ating hangarin ngayon mga kapatid, at ang mandate po natin sa iglesia nito is to bring more souls to Christ. Yung mga hindi pa nakakaunawa, sila yung dalhin natin sa Panginoon Diyos. Ipakilala natin sa kanila ang ating Panginoon Kristo. Tama na yung mga kung ano-anong mga sapat na maibayan natin ating Panginoon Kristo, maligtas ang bawat isa sa pamagitan ng pananampalataya nila sa Diyos, matuto silang pagsisi sa kanilang mga kasalanan, at tanggapin nila kung anong ipinapag-utos ng ating Panginoon sa lahat ng kanyang mga anak. Kasi ang labanan dito mga kapatid, sinasamantala natin yung pagkakataon. Hindi magtatagal, lilisan tayo dito. Ano ang mga nagagawa natin? Ano yung mga achievements natin dito? Nakapagdala pa tayo ng mga kaluluwa sa kanyang harapan? At alam nyo ba, bawat kaluluwa, isang kaluluwa lang na madala natin sa harapan ng Panginoon Diyos para sila'y maligtas. Hindi na po kayang tumbasan ng kayamanan ng mundong ito ang halaga ng kaluluwang yan at ang benepisyo na mapupunta sa iyo.
Yun yung napaka tawag ito, napaka mahalagang dapat natin maintindihan. Sapagkat lahat tayo dito, manlalakbay lang tayo, hindi natin alam bukas makalawa, wala na tayo sa mundong ito eh. Wala tayong maiiwan. Kung wala tayong naiiwan na mabuting halimbawa sa kanila, mawawala din. Wala nang saysay ng ating buhay. Pero kung makapag-iwan tayo sa kanila mabuting halimbawa, nagiging mabuti tayong mga Kristiyano, masunurin sa kalooban ng ating Panginoon Diyos, hindi tayo na nagiging sanhi ng paghihina ng iba, ng kanilang panlulubaybay, may purihin ang Diyos, may gantimpalang kung nag-aantay sa atin. Lumihis sila sa katotohanan at ginugulo nila ang pananampalataya ng iba sa pamamagitan ng pagtuturo na ang muling pagkabuhay ay naganap na. Ngunit matibay ang pundasyong itinatag ng Diyos at doon nakatatak. Kilala ng Panginoon kung sino-sino ang tunay na sa Kanya. Praise God. Alam niyo mga kapatid, ito ang naisip ko eh. Useless na subukin mo yung kapwa-tao kung hanggang kailan, hanggang saan yung kakayanan nila, yung natutunan nila sa Biblia. Sapagkat ang tanging nakakaalam ng kalagayan natin ay ang Diyos. Amen? Magpaligsahan tayo dito, ano man yung ating gustong pairalin sa ating, gusto natin maipahayag sa ating kapwa, nandun yung katotohanan eh. Ang Diyos ang tanging nakakaalam kung saan tayo nakatayo. Siya yung nakakaalam kung kasama ka ba sa mga pinagpapala niya, kung nagyayabang ka lang sa sarili mo. Ang mahalaga dito, alamin natin yung ating katayuan, ikumilos tayo na mabigyan talaga natin ng kapurihan ang Diyos na tumawag sa atin. Sa Kanya po nakatala ang ating pangalan, hindi sa isa't isa sa atin eh. Hindi nga niya pinaalam eh, ipinapaalam lang niya kung papaano tayo tumanggap sa Kanya, kung ano ang dapat natin gawin. Pero ang realidad, siya yung nakakaalam kung sino-sino yung mga nasa Kanya. Amen? Ano sabi doon sa 19? Ngunit matibay ang pundasyong itinatag ng Diyos at doon nakatatak. Nakikilala ng Panginoon kung sino-sino ang tunay na sa Kanya. Praise God! At ang bawat nagsasabing siya'y sa Panginoon ay dapat lumayo sa kasamaan. Ito ang palatandaan sa bawat isang nakakilala sa Diyos. Ang nagsasabing sila'y nasa Diyos, abay ingatan mo yung sarili mo. Ilayo mo yung sarili mo sa paggawa ng hindi tama. Amen? Sige, tuloy pa. Sa isang malaking bahay ay may iba't ibang uri ng kasangkapan. May yari sa ginto o pilak at mayroon namang yari sa kahoy. May iba-ibang antas yung ating pananampalataya mga kapatid. Sige. May ginagamit para sa mga tanging okasyon at mayroon namang pang-araw-araw. Ang sino mang lumalayo sa kasamaan ay katulad ng sisidlang natatangi, nalinis at karapat-dapat gamitin ng may-ari para sa lahat ng mabubuting gawain. Praise the Lord. Kaya nga bilang isang kabataan, iwasan mo ang masasamang pagnanasa. Subalit, pagsikapan mo maging matuwid, tapat, mapagmahal at mapayapa, kasama ng mga taong may puso malinis at tumatawag sa Panginoon. Amen. Iwasan mo ang mga walang kabuluhang makikipagdebate sapagkat alam mo namang nauuwi lamang iyan sa pag-aaway. Ang lingkod ng Diyos ay hindi dapat makipag-away. Sa halip ay dapat siyang maging mabuti sa pakikitungo sa lahat, mahusay magturo at magtiyaga. Praise the Lord. Mahinahon niyang itinutuwid ang mga sumasalungat sa Kanya, baka sakaling marapatin ng Diyos na sila'y magsisid tumalikod sa kanilang mga kasalanan upang makilala nila ang katotohanan. Amen. Sa gayon, maliliwanagan ang kanilang isip at makakawala sila sa bitag ng dyablo na bumihag at umalitin sa kanila. Praise God. Kaya nga, ang natin mga kapatid, nais kong ipaabot sa lahat ito, sa lahat ng mga manggagawa sa loob ng iglesia ating ginalagyan, i-focus natin yung ating mga atensyon, ipag-pray natin, matapos na nawa itong paglaganap ng salot na ito.
Loobin ng Panginoon Diyos na mawala na ito ng visa, yung kanyang sting, yung kanyang tibo, yung dulot na pinsala na hatid ng virus na ito. At kung lulubin ng Panginoon Diyos na matapos na ito at buhay pa tayo, i-focus natin yung ating pangangaral sa mga taong hindi pa nakakaalam sa katotohanan. Lubin nawa ng Panginoon, tulong-tulong tayo. Hindi ako masyadong sa yung pagbabahay-bahay mga kapatid, pero kung lahat tayo kikilos, mga kaibigan nyo, mga kakilala nyo, na pwede nyo alukin ng pag-aaral ng salita ng Diyos, maibahagi lang natin sa kanila yung pamamaraan ng kaligtasan na inihayag ko ng Biblia. Bahala na sila kung tatanggapin nila o hindi. Ang mahalaga, maipaabot natin sa kanila kung ano yung totoo. Then, punta tayo sa iba. Kung ayaw nilang tanggapin, sabi nga natin pa, ayaw nila akong tanggapin sa isang bayan, lipat kayo sa ibang bayan. Sapagkat ang mahalaga ngayon ay matupad yung binabanggit natin po Yesu Cristo, and this gospel shall be preached unto all nations, and the end shall come. Ibabahagi daw, ipapangaral ang mabuting balita sa lahat ng mga bansa, at darating na po ang wakas. Kaya habang hindi pa natatapos ang lahat na ito, dito natin i-focus. Pare-pareho na tayo mga nakakaalam sa katotohanan. Ipaalam natin ito sa mga hindi pa nakakaalam. Na walang ibang pag-asa ang tao, walang iba. Kung gusto mong maligtas ang iyong kaluluwa, gusto mong makapiling ang Diyos ng palagian doon sa kanyang kaharian, tanggapin mo siya, sampalatayanan mo siya, magsisi ka sa iyong mga kasalanan, magpahugas ka sa pamagitan ng bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus, upang tanggapin mo ang kanyang espiritu na siyang magiging gabay mo, taga-aliw mo, tagapagturo sa iyo. Kasi kung mayroon kang espiritu ng Panginoon, hindi ka na magkukulmihanan, wala ka nang dapat hiningin pa sa Panginoon, kundi ang hangarin mo na lang talagang ang buhay mo ay maging kalugod-lugod sa Diyos habang ikaw ay mayroong lakas at buhay na taglay sa mundong ito. Matatapos ang lahat ng bagay kung ang buhay natin ay nagiging walang kapuluhan, walang pakinabang, magdududa na tayo, baka mangamba na tayo, baka hindi sa langit ang punta natin. Pero kung naging kapakipakinabang tayo sa kapakanan ng ating mga kapwa, pangailangan nila sa pagdating, pagdating sa espiritual na pangailangan, lubin ang Panginoon, lahat po tayo magiging kagamit-gamit. Mapagkamatiwalaan ang aral na ito, kaya't ang nais ko'y buong tiyaga mo ituro ito sa mga nananalig sa Diyos, upang ilaan nila ang kanilang sarili sa paggawa ng mabuti. Doon, alam nyo, ito yung pinakatatak lang naman talaga ng mga lingkod ng Panginoon Diyos. Hindi parunungan, hindi pa paligsahan ng kaalaman ito eh. Hindi paligsahan na mas marami kang alam, mas mabuti ka sa paningin ng Panginoon Diyos. Paligsahan daw ito sa paggawa ng mabuti. Ang pagiging anak ng Panginoon Diyos ay paligsahan, hindi sa aral. Hindi sa dami ng iyong alam na gusto mong i-inject sa kaisipan ng tao na minsan naglilikha na ng kagulumihanan. Paligsahan ito sa paggawa ng mabuti sa harapan ng Diyos at sa harapan ng ating kapwa-tao. Ano sabi doon? Pakiulit. Mapagkamatiwalaan ang aral na ito, kaya't ang nais ko'y buong tiyaga mong ituro ito sa mga nananalig sa Diyos, upang ilaan nila ang kanilang sarili sa paggawa ng mabuti, na siyang karapat-dapat at kapakipakinabang sa mga tao. Praise God. 14. Turuan mo ang ating mga kapatid sa pananampalataya. Turuan mo ang ating mga kapatid sa pananampalataya Na gumawa ng mabuti. Upang makatulong sila sa mga nangangailangan at maging kapakipakinabang. Okay, makatulong sila sa mga nangangailangan at maging kapakipakinabang ang kanilang buhay bilang anak ng Diyos. Kaya dito natin i-focus natin mga kapatid, yung ating atensyon. Let us, kung paano sinasabi, kasi kung minsan, nafocus sa ating kaisipan yung sinasabi. Ephesians chapter 2, verse 8 hanggang 9. Anong sinasabi doon? Naliligtas tayo sa biyaya, hindi sa pamagitan ng ating mabubuting gawa. Pero bakit mo puputulin hanggang 9?
Samantalang may karugtong pa yun sa 10. Anong sabi sa 10? Sige, tuloy. Ephesians 2. Anong sabi sa 8 hanggang 9? Sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ang kaligtasan ito'y kaloob ng Diyos at hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Okay, naniwala ba kayo dyan? Meron bang tanong dyan? Wala pong tanong dyan sapagkat biyaya ng Diyos yan. Pero pagdating sa verse 10, anong dapat mong gawin na tumanggap ka ng ganyang biyaya? Yan yung tanong na dapat mong pagkukulan ng pansin. 10. Anong sabi sa 10? Sapagkat tayo nilalang ng Diyos, nilikha sa pamamagitan ni Kristo Jesus upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti. Praise God. Iyan ang layuning pinili ng Diyos para sa atin noong una pa man. Okay, yan ang layunin talaga ng Diyos para sa iyo kung bakit ka kinahabagan. Huwag mong ipagmalaki na tumanggap ka ng awan at habag. Sapagkat, ano ng Panginoon Diyos sa iyo yan? Regalo niya yan sa iyo. Hindi yan ginusto mo. Niloob ng Panginoon Diyos na tumanggap ka niyan. Amen? Pero anong intensyon niya para sa iyo? Dapat yun ang maintindihan mo. Hindi yung, ay, naligtas ako sa biyaya at habag, wala na akong dapat gawin. Pinutol mo na Pero alam mo ba kung anong layunin para sa iyo ng Diyos? Gagawa ka ng mabuti. Di ba? Gagawa ka ng mabuti. Pakiulit nga. Verse 10. Kaya ka binigyan ng ganyang buhay, kaya ka pinahabagan, kaya ka ipinanganak sa ganyang panibagong pagkatao para ano? Sapagkat tayo nilalang ng Diyos, nilikha sa pamamagitan ni Kristo Jesus upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti. Saan mo iukol ang buhay mo? Sa paggawa ng mabuti. Sa paggawa ng mabuti, hindi sa pagmamalaki. Na kinahabagan ka ng Diyos, wala akong ginawa, naligtas ako. Kaya ligtas ako forever. Ang inaasahan sa iyo ng Diyos dyan, gumawa ka ng mabuti para hindi mapahiya yung Diyos na nagbigay sa iyo ng panibagong buhay. Tama ba mga kapatid? Maliwanag yan. Hindi mo na kailangan pag-isipan pa yan Kaya huwag mong putulin. Kapag ginamit mo yung Ephesians chapter 2, verse 8 hanggang 9, huwag mong putulin hanggang 9 lang. Para maintindihan ng lahat kung bakit ka kinahabagan, bakit ka tumanggap ng ganyang biyaya mula sa Diyos, sapagkat nais ng Diyos na gumawa ka ng mabuti. Para yung Diyos na pinaglilingkuran mo, huwag mapahiya sa iyo. Sa pamagitan ng mabubuti mong gawa, ay pakita mo sa lahat ng tao na ikaw ay talagang pinagpala ng Panginoong Diyos na makaalam sa katotohanan. Kaya ulitin ko, hindi ito pagalingan mga kapatid, hindi ito padamihan ng alam na talata sa Biblia. Padamihan ito ng paggawa, pagpapakita ng mabuti sa harapan ng Diyos at sa harapan ng ating kapwa-tao. Amen? Kaya lubin ng Panginoong Diyos sa iglesia nito natin kinalalagyan, sa lahat ng mga kabahagi ng iglesia nito, sa mga kapwa natin mga gagawa, dumating nawa sa ating kaalaman lahat ng pwede natin gawin para ang Diyos ay matugod sa ating mga buhay. At ulitin ko, ang mandate po ng iglesia nito is to bring more souls to Christ. Alam natin na mula simula pa ang kapahayagan ng Diyos dito, magdala tayo ng mga bata sa harapan ng Panginoon, isakay natin sa ship. Bakit sa barko? Sapagkat tinatawag tayo sa isang fellowship. Parang nasa loob tayo ng isang barko na bawat isa sa atin ay crew. Amen. Ang captain ng ship na ito ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya ang layunin po, ang sabi ng ating Panginoon, ayon dun sa aming panaginip, magdala tayo ng maraming bata, lahat nakadamit ng puti. Bakit po nakadamit ng puti? Dahil sa kanilang mabubuting gawa. Amen. Tinawag tayo ng Panginoon Diyos para gumawa ng mabuti. Hindi para magpaligsahan tayo.
sa ating mga nalalaman. Sapat na makilala natin ating Panginoon Kristo, mapabilang tayo sa Kanyang kawan, then ipahayag din natin ano yung naranasan natin. Alam mo ba si Apostol Pablo, mga kapatid? Yung kanyang pangangaral, yung buhay niya mismo. Ang patutuo niya sa mga tao, sabi niya, ganito ako binago ng Panginoon habang ako'y naglalakbay sa papuntang Jerusalem kasi gusto kong usigin lahat ng mga mananampalataya kay Kristo. Pero habang nasa daan ako ng Damascus, nakita ako ng liwanag. Sabi niya, nung makita ko yung liwanag, may nagsasalita. Sabi ng Panginoon sa akin, bakit mo ako inuusig, Pablo? Hindi ko alam. Sabi niya, hindi ko alam na yung palang Diyos na aking pinaglilingkuran, yun pala yung aking gustong usigin o yung mga tagasunod niya, yung mga mananampalataya niya, yun ang gusto kong patayin. Hindi ko siya nakilala. Kaya gumagawa ako ng aking kamangmangan, hindi ko kasi alam. Pero ngayon alam ko na, narito ako, naglilingkod ako sa Panginoon Diyos. Ipapakilala ko ang Panginoon Kristo sa buhay ko. Eh, sabi niya, hindi ko sinabing naabot ko ng lahat, pero habang ako'y may buhay, ipagpatuloy ko to. Purihin ang Panginoon. Walang makakapag-antala sapagkat nakita niya kung ano yung totoo. At ganun din sana tayo mga lingkod ng Panginoon Diyos. Kung alam natin kung ano yung totoo, ibahagi natin ito sa kapwa. Hindi yung mga pari-pari na tayo may nakakalam sa katotohanan, ibahagi natin sa iba. Amen? Marami hindi pa nakakaalam eh. Tayo nagpapaligsahan kung puro may mga nakaalam na niyan. Doon tayo magpapayag sa hindi pa nakakaalam. At hikayatin natin yung kanilang mga kaluluwa na makalapit sa Diyos at magkaroon ng kaligtasan. Siya nawa, and this is my prayer. Ito yung lagi kong hiniling sa Panginoon. Tubinawa ng Panginoon Diyos. Magamit pa tayo. Amen? Gamitin pa tayo para sa iba. Kaya sa umagang ito, pasalamatan natin muli ang ating Panginoon. Ulitin ko lang yung sinasabi ng Apostol Pablo. Kaya tayo binuhay maguli ng ating Panginoon. Binigyan tayo ng panibagong buhay upang gumawa tayo ng mabuti. Amen? Gawin natin kung ano yung nararapat na alam natin malulugod ang ating Panginoon Diyos sa ating mga ginagawa. I-bless nawa tayo ng Panginoon. Igawad niya yung kanyang paspas sa atin. Pangunahan tayo ng kanyang banal na Espiritu Santo para yung kalooban niya ang magagawa natin, hindi yung kalooban ng ating mga sarili. Dahil lahat po ito ngayon mga kapatid.